Naisip mo na ba kung ang paraan ng paghawak mo sa sarili mo ay baka nakakasama na sa iyong kalusugan ngayon na lampas ka na sa 60? Alam kong parang nakakagulat pakinggan yon. Pero bilang isang urologist na mahigit 30 taon nang nag-aalaga ng kalusugan ng kalalakihan, may kailangan akong sabihin sa'yo na bihirang sabihin ng ibang doktor, lalo na sa simpleng paraan. Ang paraan ng masturbasyon mo matapos ang 60 ay maaring nakakasira sa iyong mga nerbiyos, nagpapababa ng iyong sensitivity, nakakaapekto sa sirkulasyon, at maari pang makaapekto sa iyong prostate nang hindi mo namamalayan. At ang pinakamasama, halos walang nagsasalita tungkol dito. Ako si Dr. Mohit Kara, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at professor ng urology. Nakatulong na ako sa libu-libong kalalakihan na katulad mo, mga lalaking gusto pa ring maramdaman ang sigla ng kanilang katawan, na nais mapanatili ang kanilang dignidad, pagnanasa, at sexual na kalusugan habang sila ay tumatanda. Ang paulit-ulit kong nakikita ay ito. Karamihan sa mga mas matatandang lalaki ay may ginagawang mali, hindi dahil sila ay may problema o pabaya, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung ano ang kailangang baguhin pagdating ng 60. Ito ang katotohanan. Ang self-pleasure ay hindi na lang tungkol sa pakiramdam ng sarap. Ito ay tungkol na rin sa pagprotekta ng iyong pangmatagalang kalusugan. At kung ginagawa mo ito sa maling paraan, kahit maganda ang intensyon mo, maaring unti-unti mong tinuturuan ang katawan mo na magsara imbes na magbukas. Pero may magandang balita, maari pa itong maitama. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano. Ipapaliwanag ko ang 3 pinakamapang-anib na pagkakamali na ginagawa ng mga lalaking lampas 60 pagdating sa masturbasyon at kung paano mo ito maiiwasan. At sa dulo, ibibigay ko sa iyo ang isang ligtas, aprobado ng doktor na paraan na maaring ganap na magbago ng iyong karanasan sa pleasure simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang pindutin ang button at i-on ang bell para hindi mo ma-miss ang mga tapat at angkop sa edad na payo sa kalusugan na ginagawa ko para sa mga lalaking tulad mo. At kung may tumama sa'yo sa mensaheng ito, mag-type ka ng 1 sa comments. Kung hindi naman, mag-type ka ng 0. Malaki ang naitutulong ng feedback mo para mas mapaganda ko pa ang mga ganitong usapan. Simulan natin sa unang at pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking lampas 60. Isang bagay na unti-unting kumakain sa iyong sensitivity at kasiyahan habang tumatagal. Ito ay isang bagay na halos lahat ay ginagawa, pero kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito nakakasama. Pagmamadali. Pagkakamali number 1, ang pagmamadali sa karanasan. Isa sa mga pinakakaraniwang sinasabi sa akin ng mga pasyente ko, lalo na ang mga lalaking lampas 60, ay ito. Doc, hindi ko na siya na-enjoy tulad ng dati. Ginagawa ko na lang para matapos agad. At sa tuwing naririnig ko yon, medyo sumasakit ang puso ko. Dahil ang totoong ibig nilang sabihin, kahit hindi nila ito napapansin, ay ang isang bagay na napakatao ay naging isang tahimik at nakaka-stress na gawain na lang. Kita mo, ang pagmamadali ang una at kadalasang pinaka-nakakapinsalang pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki pagdating sa self-pleasure sa mas huling yugto ng buhay. At gusto kong maging malinaw, hindi ko tinutukoy ang dalas. Hindi kita hinuhusgahan kung gaano kadalas mo itong ginagawa. Ang tinutukoy ko ay ang paraan, ang mindset, ang enerhiya, ang emosyonal na estado na dala mo sa karanasan. Sa paglipas ng mga taon, nakatrabaho ko ang daan-daang lalaki na umaamin na pare-pareho lang ang ginagawa nila sa tuwing gagawin nila ito. Mabilis, tahimik, at kadalasan ay nagmamadali. Minsan dahil sa nakasanayan na. Minsan dahil ayaw nilang mahuli. At minsan naman dahil sinusubukan lang nilang maramdaman ang kahit kaunting sensasyon bago matulog, kahit parang manhid na ang pakiramdam. Pero ang hindi nila napapansin, ang ganitong minamadali at mekanikal na paraan ay unti-unting tinuturuan ang katawan at utak nila na iugnay ang paghawak sa tensyon, hindi sa kalma o kasiyahan. Kapag minamadali mo ang masturbasyon, hindi nakaka-relax ang iyong nervous system. Hindi nagdi-dilate ang iyong mga blood vessel tulad ng dapat.
Nagiging mababaw ang iyong paghinga. Maaring bumibilis ang tibok ng puso mo, pero hindi sa magandang paraan. Ito yung uri ng tibok na puno ng kaba at tensyon, hindi yung konektado at ligtas na excitement. At ito ang nagiging resulta. Unti-unting bumababa ang responsiveness ng katawan mo. Hindi na umiilaw ang mga nerbiyos tulad ng dati. Maari ka pang makaramdam ng konting sakit o iritasyon pagkatapos. Sa una, baka i-dismiss mo lang, parang maliit na bagay lang, di ba? Pero sa paglipas ng panahon, naiipon ang tensyon na yon. Nagiging normal ang pakiramdam ng disconnect. At mapapansin mo na kailangan mo ng mas matinding stimulation, pero mas kaunti ang satisfaction na nakukuha mo. Naalala ko ang isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, na nagpunta sa akin hindi pa katagalan. Isa siyang kagalang-galang na tao, retired military, maayos manamit, at pribado ang personalidad. Umupo siya sa opisina ko at sinabi niyang matagal na niyang hindi nararanasan ang tunay na kasiyahan. May pagnanasa pa raw siya, pero wala na ang pakiramdam. Para na lang daw siyang sumusunod sa routine. At matapos ang mahabang usapan, naging malinaw na palagi siyang nagmamadali. Walang relaxation, walang intensyon, walang presence, puro nakasanayan lang. At mas malaki ang epekto nito sa kanya kaysa sa iniisip niya. Ang sinabi ko sa kanya ay pareho lang ng gusto kong sabihin sa'yo ngayon. May hini-hini na ang katawan mo na kakaiba. Paglampas ng 60, kailangan ng mas maraming oras ng iyong nervous system para mag-warm up. Kailangan ng sapat na espasyo ang daloy ng dugo para gumalaw. At ang puso mo, emosyonal man o pisikal, kailangan maramdaman na ligtas ito. Kaya bagalan mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sapat kang matalino para maintindihan na nagbago na ang pangangailangan mo. Subukan mong bigyan ang sarili mo ng higit pa sa 5 minutong pagmamadali sa dilim. Gumawa ka ng maliit na espasyo ng oras kung saan hindi ka nag-aalala na may mang-iistorbo. Kung saan hindi mo kailangang labanan ang stress, guilt, o yung pakiramdam na parang hindi ko dapat ginagawa ito. Huminga ka ng malalim ng ilang beses. Hayaan mong bumaba ang tensyon sa iyong mga balikat. At imbes na tratuhin ang katawan mo na parang isang makina na kailangan mong ayusin. Subukan mo itong tratuhin na parang isang matagal ng kaibigan na karapat-dapat sa buong atensyon mo. At hindi mo kailangan ng kandila, musika, o kung anong komplikadong routine. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda ng eksena. Ito ay tungkol sa pagiging totoo. Ito ay tungkol sa pagpiling maging present kasama ang katawan mo kung ano man ito ngayon. Mas mabagal, mas banayad, maaring mas nag-aalangan. Pero buhay na buhay pa rin. At yon ang bersyon mo na dapat mong igalang. Ngayon, kapag binigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na bagalan, may mangyayaring kahanga-hanga. Unti-unting nagigising muli ang mga nerbiyos. Bumubukas ang mga daluyan ng dugo. Mas nararamdaman mo ang mga sensasyon, hindi mas kaunti. At ang dati ay parang obligasyon lang, unti-unting nagiging isang bagay na nagbibigay sustansya. Isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng koneksyon, isang paalala na nandito ka pa rin. May halaga ka pa rin. Pero kung ang pagmamadali ang unang paraan, kung paano hindi sinasadyang sinisira ng mga mas matatandang lalaki ang kanilang kasiyahan, ang pangalawang pagkakamali ay mas nakakapinsala sa katawan. At kadalasan, tahimik itong lumalabas. Walang sakit, walang babala. Hanggang sa maramdaman mo na lang ang epekto nito. Pag-usapan natin yon. Pagkakamali number 2. Paggamit ng sobrang lakas o pressure. Kung may isang bagay na sana mas maraming lalaki sa kanilang 60s at 70s ang makaintindi, ito yon. Hindi kulang ang katawan mo. Iba lang ito ngayon. At ang paraan ng pagtugon nito sa haplos ay hindi kabiguan. Ito ay natural na pagbabago ng biology. Pero sa kasamaang palad, karamihan sa mga lalaki ay hindi naturuan kung paano haharapin ang pagbabagong yon. Kaya ang ginagawa nila, bumabawi sila. Hinihigpitan nila ang hawak,
pinapabilis ang galaw, dinadagdagan ng puwersa, umaasang ang tindi ang papalit sa kakulangan ng pakiramdam. At doon nagsisimula ang isa sa pinaka-nakakapinsalang nakasanayan na nakikita ko. Ang paggamit ng sobrang pressure sa self-stimulation. Sa una, parang wala lang ito. Sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko lang makaramdam ng kahit ano. At baka gumana yon sa simula. Pero ito ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang ari ng lalaki ay binubuo ng napakadelikatong mga tissue. Hindi lang ito balat. Puno ito ng maliliit na blood vessels, malalambot na muscle fibers, at masalimuot na network ng sensitibong nerve endings na dinisenyo para tumagon sa banayad na stimulation. Kapag paulit-ulit mong ginagamit ang matinding pressure, maaring sa pamamagitan ng sobrang higpit na hawak o agresibong galaw, unti-unting nasisira ang mga tissue na ito. Bumababa ang responsiveness ng mga nerve endings. Nagkakaroon ng maliliit na punyet sa balat. At sa paglipas ng panahon, nasasanay ang katawan mo na tumugon lamang sa isang particular na uri ng stimulation. Karaniwan ay isang paraan na halos imposibleng maibigay ng isang partner. May tawag dito sa impormal na paraan, death grip syndrome. At kahit hindi ito opisyal na diagnosis, totoong-totoo ang karanasang ito. May mga pasyente akong nagsabi sa akin ng may tahimik na pagkabigo. Sariling kamay ko na lang ang nakakapagpa-arouse sa akin. O mas masakit pa, halos wala na akong maramdaman. May ang lalaki, 72 taong gulang, na nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, akala ko pinapanatili kong buhay ang sarili ko. Pero ang totoo, unti-unti ko pala itong inuubos. Ang pinakamasakit na bahagi nito, hindi ito dahil sa kawalan ng pagnanasa. Karamihan sa mga lalaking ito ay gusto pa ring makaramdam ng kasiyahan. Nais pa rin nila ng koneksyon. Pero ang katawan nila ay hindi sinasadyang nasanay sa isang uri ng fiction na sobrang tindi, sobrang limitado, at hindi na kayang panatilihin. At ang dating pinagmumula ng release ay unti-unting nagiging sanhi ng frustration o mas malala, emosyonal na paglayo. Naiintindihan ko kung bakit ito nangyayari. Kapag bumababa ang sensitivity, natural lang na gusto mong maramdaman pa ito ng mas matindi. Pero hindi mas maraming puwersa ang sagot. Sa katunayan, lalo pa nitong pinapabilis ang pagkawala ng pakiramdam. Ang talagang hinihingi ng katawan mo ay kabaitan, pasensya, at kahandaan na muling tuklasin ang sensasyon sa ibang paraan. At oo, kailangan nito ng oras at pagbabago sa mindset. Magsimula ka sa pagluwag ng hawak kahit na parang kakaiba sa simula. Alam kong hindi madali ang pagbabago. May isang pasyente ako na inihambing ito sa pagsusulat gamit ang hindi dominanteng kamay. Pero nagpatuloy siya. At makalipas ang ilang linggo, may nagbago. Sabi niya sa akin, Dok, hindi lang mas marami na akong nararamdaman, mas nagiging maalaga na rin ako sa sarili ko. Parang ngayon ko lang tunay na nararanasan ang sarili ko. Makakatulong din ang paggamit ng natural at walang pabangong lubricant. Binabawasan nito ang friction, pinoprotektahan ang balat, at hinihikayat ang mas maayos at relax na galaw. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag tumigil ka sa pagtingin sa self-pleasure bilang isang bagay na kailangan mong tapusin, at sinimulan mo itong ituring bilang isang uri ng pag-aalaga. Isang bagay na ginagawa mo para sa katawan mo, hindi laban dito. Kung paano hindi mo hahaplusin ng marahas ang masakit na balikat, ganon din dapat ang pagtrato mo sa masensitibong bahagi ng katawan mo. May intensyon, may lambing. At kung ikaw ay nakakaranas na ng pagbaba ng sensitivity, huwag kang magpanik. Matatag ang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang mas banayad na stimulation ay makakatulong upang muling sanayin ang iyong nervous system na tumugon sa mas maselang haplos. Oo, maaring iba ang pakiramdam, pero ang iba ay hindi nangangahulugang mas masama. Sa katunayan, maari pa itong maging mas konektado, mas kasiyasya, mas makatao. Ang nais kong maiuwi mo rito ay simple lang. Hindi humihingi ang katawan mo ng mas matinding puwersa.
Humihingi ito ng mas maingat na pag-aalaga. At kapag ibinigay mo yon, natututo itong makaramdam muli. Pero ang pisikal na epekto ng sobrang pressure ay hindi lang ang sumisira sa kasiyahan ng mga lalaki habang sila ay tumatanda. May mas malalim pa rito, mas makapangyarihan, at madalas hindi napapansin. Hindi ito nasa balat. Hindi ito nasa mga nerbiyos. Nasa puso at isipan ito. At yon ang kailangan nating pag-usapan ngayon. Pagkakamali number 3, ang pagbalewala sa emosyonal na aspeto. May isang bagay akong napansin matapos ang 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaki. At hindi ito nakikita sa blood tests o scans. Mas tahimik ito, mas mabigat, pero totoo. Ito ay ang emosyonal na bigat na dinadala ng maraming lalaki pagdating sa kanilang katawan, sa kanilang kasiyahan, at sa kanilang identidad bilang isang sexual na nilalang. At sa kasamaang palad, ito ang isa sa pinaka hindi napapansin, ngunit napakamakapangyarihang dahilan kung bakit maraming lalaki na lampas 60 ang unti-unting nakakaramdam ng pagkakahiwalay. Hindi lang sa sex, kundi pati sa kanilang sarili. Alam mo, lumaki tayo sa isang kultura kung saan ang emosyon at pagkalalaki ay madalas na tinitingnan na magkasalungat. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naturuan na iugnay ang kasiyahan sa emosyonal na seguridad. Sa loob ng maraming taon, maaring dekada, inaasahan kang maging matatag, kalmado, at tahimik. At para sa marami, ang katahimikang yon ay sumunod hanggang sa pinaka-personal na bahagi ng kanilang buhay. Walang nagsabi sa'yo na ang nararamdaman mo tungkol sa paghawak sa sarili mo ay may direktang epekto sa kung paano tumutugon ang katawan mo rito. May mga nakausap akong lalaki na nakakaramdam ng hiya dahil lang mayroon pa silang pagnanasa. May iba na nakakaramdam ng guilt o kalituhan dahil hindi na tumutugon ang katawan nila tulad ng dati. Mayroon ding mga lumaki sa mga tahanan kung saan ang masturbasyon ay itinuring na marumi o mali. At kahit na yon na nasa 65 o 70 na sila, dala pa rin nila ang bakas ng mga paghusgang yon. Maaring naka-move on na ang isip, pero ang katawan ay naalala at kumakapit ito. May isang lalaking nakatrabaho ko, nasa huling bahagi ng kanyang 60s, hiwalay sa asawa, dating engineer, na nagsabi sa akin na halos 10 taon na siyang hindi nagbigay ng kasiyahan sa sarili niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa tuwing susubukan niya, may nararamdaman siyang parang invisible na pader, isang discomfort na hindi niya maipaliwanag, hindi pisikal, kundi emosyonal. Inilarawan niya ito na parang pagpasok sa isang silid na pakiramdam niya ay hindi na siya welcome. At ang hindi niya napagtanto, ang pader na yon ay hindi ang kanyang katawan. Ito ay ang kanyang hiya. Nang unti-unti naming binuksan yon ng may pag-iingat at walang paghusga, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi siya sira, hindi siya tapos. May dala lang siyang mga taon ng hindi na ilabas na tensyon na walang mapuntahan. Nang nabigyan niya ng pangalan, nabigyang halaga, at nabigyan ng espasyo, may nagbago. Nagsimulang tumugon muli ang kanyang katawan, hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Nagsimula niyang maranasan ang kasiyahan, hindi bilang gawain na kailangang tapusin, kundi bilang isang anyo ng kabaitan sa sarili. Yan ang gusto kong marinig mo ngayon. Dahil ang totoo, ang emosyon ay hindi nawawala dahil lang pinipili nating balewalain ito. Nananatili sila sa ating paghinga, sa ating postura, sa daloy ng ating dugo. Lumalabas sila sa paraan ng pag-arouse, sa sensitivity, sa kakayahang maramdaman na ligtas ka sa sarili mong katawan. At kapag patuloy natin silang ibinabaon, taon-taon, nagiging bahagi sila ng tensyon na humaharang sa atin mula sa kasiyahan. Kaya ano ang maaari mong gawin? Magsimula ka sa compassion. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang paghirapan ang sandaling ito. Hindi ko kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang maging tapat. Ipaalala mo sa sarili mo na ang kasiyahan ay hindi nawawala habang tumatanda ka. Ito ay nagbabago, sumasabay sa'yo. At kung may takot, lungkot, o kalituhan sa daan, ayos lang yon. Hindi ibig sabihin na nabigo ka. Ibig sabihin, tao ka. At kung pakiramdam mo ay masyadong mabigat ang dinadala mo,
Huwag mong sarilinin. Makipag-usap ka sa isang tao, maaring doktor, therapist, o kahit isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ang pagsasalita ng bukas ay hindi kahinaan. Isa itong lakas. Lalo na para sa mga lalaking lumaki na tinuruan na itago ang lahat sa loob. Karapat-dapat kang makita. Karapat-dapat kang marinig. At karapat-dapat kang makaramdam ng kasiyahan. Hindi lang sa katawan mo, kundi pati sa puso mo. Maaring magulat ka sa kung anong mangyayari kapag binigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na bitawan ng hiya at palitan ito ng curiosity. Kapag tumigil ka sa pagganap at nagsimulang makinig, dahil ang totoo, minsan ang hinihintay ng katawan mo ay hindi bagong teknik, kundi isang bagong antas ng katapatan. Isang katotohanang nagsisimula sa loob. Ngayon, kapag natigil mo na ang pagmamadali, nabawasan mo na ang sobrang pressure at nagsimula ka ng muling kumonekta sa emosyon, ang susunod na hakbang ay matutunan kung paano bumuo ng isang ligtas at kasiyasyang routine. Isang routine na hindi lang banayad sa pisikal, kundi tunay na nakakapagpagaling. Isang paraan na iginagalang kung nasaan ka na sa buhay at tumutulong sa'yo na mas maramdaman ang pagiging buhay, hindi kabaligtaran. Pag-usapan natin kung paano yon gagawin. Solution number 4. Mabagal, banayad na paghawak. Matapos nating iwanan ang mga lumang nakasanayan, ang pagmamadali, sobrang higpit ng hawak, at ang pagbaliwala sa emosyon, panahon na para itanong ang isang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang kailangan ng katawan mo ngayon? Hindi kung ano ang gusto nito noong nasa 20s ka. Hindi kung ano ang sana ay gumagana pa rin, kundi kung ano ang totoo nitong hinahanap ngayon. At para sa karamihan ng mga lalaking lampas 60, ang sagot ay simple at medyo nakakagulat. Kabagalan, kalambutan, at presensya. Hindi ito laging madaling tanggapin. Marami sa atin, lalo na ang mga lalaking lumaki sa panahon kung saan ang pagkalalaki ay iniuugnay sa tinde at kontrol, ay nahihirapang yakapin ang pagiging banayad. Iniisip natin na kapag mabagal tayo, mahiin tayo, na kapag kailangan natin ng lambing, parang nababawasan ang ating pagkalalaki. Pero yay sabi ko sa'yo ng buong katiyakan, kabaligtaran ang totoo. Ang banayad na paghawak sa yugtong ito ng buhay ay hindi isang kompromiso. Isa itong pagbabalik sa karunungan. Ito ay pagpili na alagaan ang katawan mo nang may paggalang na nararapat dito matapos ka nitong dalhin sa napakaraming taon ng pamumuhay. May isang pasyente ako, isang retiradong bumbero na nasa kanyang 70s, na lumapit sa akin na may reklamo ng pamamanhid at frustration. Sanay siyang kontrolado ang lahat sa buhay niya, ang kanyang schedule, kalusugan, at katawan. Pero inamin niya na ang dati niyang paraan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay hindi na gumagana. Parang umaandar ang makina, sabi niya. Pero ayaw nang mag-shift ng mga gear, mas lalo niyang pinipilit, mas dinadagdagan ng effort. Pero mas kaunti ang nakukuha niya. Kaya may hiniling ako sa kanya na kakaiba, bagair niya, luwagan ng hawak, tigilan ng paghabol sa isang success line, at simpleng makasama ang kanyang katawan kung ano ito ngayon. Hindi kung paano niya ito naalala noon. Sa simula, sinabi niya parang ang awkward na para bang muli niyang pinag-aralan ng sarili niya. Pero unti-unti may nagbago. Bumalik ang mga sensasyon, lumutang ang mga emosyon, may saya, may lungkot, at kalaunan sumunod ang kasiyahan. Hindi yung matinding hinahabol niya dati, kundi isang mas tahimik, mas malalim. Parang ngayon ko nang talaga nakasamang sarili ko, sabi niya sa akin. Hindi lang basta may ginagawa sa katawan ko, kundi kasama ko ito. Yan ang diwa ng mabagal at banayad na paghawak. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa paglapit dito sa ibang paraan. Isang daan na dumadaan sa pasensya, hindi sa puwersa. Sa praktikal na paraan, ibig sabihin nito ay gamitin ang iyong mga kamay ng mas magaan, baguhin ng bilis at tuklasin ang iba't ibang bahagi ng katawan mo. Hindi lang yung halata. Ang inner thighs, ang base ng are, ang perineum, mga bahagi na maaring hindi mo napansin sa loob ng maraming taon. Buhay pa rin ang mga ito, tumutugon pa rin, pero kailangan silang imbitahan, hindi pilitin. Mahalaga rin ang paghinga.
Kapag humihinga ka ng malalim at mabagal mula sa tiyan, nakakatanggap ang katawan mo ng mensahe. Ligtas ka na ngayon, hindi ka nagmamadali, wala kang hinahabol. Nandito ka lang sa sandaling ito. At binabago nito ang buong nervous system mo, mula sa fight or flight papunta sa rest and receive. At doon nagsisimula ang tunay na arousal. Hindi sa friction, kundi sa relaxation. Maari mo rin itong isipin na parang physical therapy. Kung may sugat ang tuhod o balikat mo, hindi mo yon pipilitin o sasaktan. Dahan-dahan mo itong gagamutin sa paglipas ng panahon. Ganon din dito. Hindi mo lang hinahawakan ang sarili mo para sa release. Ginagawa mo ito para manatiling malusog, para manatiling konektado, para panatilihing aktibo ang mga tissue at daloy ng dugo. Isa itong anyo ng pagpapagaling. Alam kong para sa ilang lalaki, lalo na sa mga matagal ng disconnected, maaring kakaiba o medyo hindi komportable ito sa simula. Ayos lang yon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging bukas na subukan. At kung magpapatuloy ka, kung patuloy kang lalapit dito ng may curiosity imbes na pressure, malamang matutuklasan mo na ang katawan mo ay hindi naman talaga tumigil. Naghihintay lang ito na makilala mo ito kung nasaan ito ngayon. Ang parang ito ay hindi tungkol sa teknik, ito ay tungkol sa attitude. Isang mindset ng kabaitan, presensya, pagbitaw sa performance, at muling pagtuklas kung ano ang ibig sabihin ng simpleng ma-enjoy ang pagiging nasa sarili mong katawan. At kapag nagawa mo yon, may magbubukas. Isang bagay na mas malalim pa sa simpleng sensasyon, isang pakiramdam na parang tahanan. Ngayon, kapag nasimulan mo ng isabuhay ang mas mabagal at mas intensyonal na paraan ng pakikipag-ugnayan sa sarili mo, ang susunod na hakbang ay kasing halaga rin, pero nangyayari ito sa ibang antas. Hindi ito tungkol sa kung paano ka gumagalaw o saan ka humahawak. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo habang ginagawa mo ito. At kung hinahayaan mo ba ang buong sarili mo, isip, katawan at puso na maging bahagi ng karanasang yon. Punta tayo doon. Next solution number 5, manatiling emotionally present. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakaharap sa isang lalaki sa kanyang 60s o 70s. Malakas, matagumpay, may lalim, na tahimik na umaamin na hindi na niya maramdaman ang koneksyon sa sarili niyang katawan. Hindi tulad ng dati, kahit sinusubukan niya. Sasabihin niya ang mga ganitong salita. Ginagawa ko naman pero parang wala ako doon. O kaya, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. At sa tuwing naririnig ko yon, nararamdaman ko ang bigat sa likod ng mga salitang yon. Hindi pisikal na sakit, kundi emosyonal na distansya. Yung uri ng distansya na unti-unting lumalaki sa paglipas ng mga taon, lalo na kung tinuruan tayong isipin na ang sex ay purong pisikal lang at ang emosyon ay istorbo, o mas masahol pa, kahinaan. Pero ito ang katotohanan. At sinasabi ko ito hindi lang bilang urologist, kundi bilang isang lalaki. Ang emosyon mo ay hindi hiwalay sa katawan mo. Hindi sila hadlang, bahagi sila ng daan. Kung hindi ka emotionally present habang binibigyan mo ng kasiyahan ang sarili mo, mararamdaman yon ng katawan mo. Malalaman yon ng nervous system mo. At ubigit sa lahat, mararamdaman yon ng puso mo. Kung wala ang emosyonal na presensya, kahit daano pa kaingat ang paghawak, maari pa rin itong makaramdam ng kawalan. Oo, maari ka pa ring makarating sa climax, pero maaring maiwan ka nitong hindi kontento at marahil medyo nag-iisa pa. At ang lungkot na yon ay hindi dahil sa edad, nagmumula ito sa pagkakahiwalay. May isang lalaking nakatrabaho ko na nasa early 70s, mahigit 40 taon siyang kasal, 5 taon ng biyudo, at hindi na niya nahawakan ang sarili niya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi dahil wala na siyang pagnanasa, kundi dahil sabi niya, parang hindi na tama. Sinubukan niya na ilang beses pero lagi siyang tumitigil sa kalagitnaan. Parang nakakaramdam ako ng guilt, sabi niya malungkot. Parang may tinataksil ako. Hindi siya sira. Siya ay nagluluksa. Gusto ng katawan niya ng comfort pero ang puso niya ay hindi pa naimbitahan sa usapan. Yan ang ibig kong sabihin kapag sinasabi kong manatiling emotionally present. Hindi ito tungkol sa gawing therapy ang bawat sandali ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo para sa katapatan, para sa kabaitan,
para sa mga bahagi ng sarili mo na maaaring matagal ng walang boses. At nagsisimula yon sa pahintulot. Ang pagbibigay sa sarili mo ng kalayaan na maramdaman ang kahit anong lumabas, walang paghusga. Maaring makaramdam ka ng awkwardness, maaring may longing, maaring may lungkot para sa dating ikaw o sa intimacy na nawala mo. Hayaan mong lahat ng yon ay tanggap. Huwag mo silang itaboy. Huwag mong subukang patahimikin gamit ang bilis o puwersa. Huminga ka lang kasama nito. Samahan mo lang ito. Dahil sa loob ng mga damdaming yon ay may isang bagay na totoo. Ang pagiging buhay mo, ang kakayahan mong makipag-ugnayan, ang kapasidad mong makaramdam ng malalim kahit na yon. Kaya paano mo ito gagawin? Magsimula ka sa pagbagal. Hindi lang pisikal, kundi pati sa isip. Bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na maging buo sa sandaling yon. Walang distraksyon. Ibig sabihin, walang TV sa background, walang pag-check ng phone, walang pagmamadali para matapos. Hindi ka nagmumultitask. Nakikipag-ugnayan ka. Ibalik mo ang atensyon mo sa paghinga mo. Pansinin mo ang mga sensasyon sa katawan mo, pero pati na rin ang mga emosyon na lumalabas habang hinahawakan mo ang sarili mo. At imbes na pigilan ang mga ito, subukan mong lumambot papunta sa kanila. Tanungin mo ang sarili mo, hindi paano ako matatapos, kundi ano ang nararamdaman ko. May mga lalaking nakakatulong sa kanila ang magsalita ng mabait sa sarili habang ginagawa ito. May iba na nakikinig sa kalmadong musika, o simpleng umuupo muna sa katahimikan bago magsimula. Walang tama o maling paraan para maging emotionally present. Ang mahalaga ay tratuhin mo ang katawan mo bilang isang buong pagkatao. Hindi lang bilang hiwa-hiwalay na bahagi. Dahil ang totoo, ang puso at katawan ay palaging nag-uusap. At habang mas isinasama mo silang pareho, mas nagiging makabuluhan ang karanasan. At kung ikaw ay nahihirapang makaramdam ngayon, emosyonal man o pisikal, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pamamanhid ay kadalasang senyales na may bahagi sa loob mo na naghihintay na muling magising. Hindi na ito tuluyang nawala. Hindi ka nahuli. Hindi ka nauubusan ng oras. Kailangan mo lang muling kumonekta. Unti-unti, walang hiya. Habang sinisimulan mong isama ang emosyonal na presensya sa iyong ginagawa, maaari mong mapansin ang isang malalim na pagbabago. Ang karanasan ay hindi na lang tungkol sa release. Nagiging relasyon ito. Relasyon sa sarili mo, sa nakaraan mo, sa patuloy na pagbabago ng pagkakakilanlan mo. At kapag nangyari yon, kahit ang pinakasimpleng paghawak ay maaaring maramdaman na parang pag-uwi. Ngayon, kapag naitayo mo na ang emosyonal na pundasyong ito, ang huling bahagi ay ang pagkatutong kilalanin at tumugon sa mga senyales ng katawan mo. Ang mga banayad na pahiwatig na may kailangang baguhin para sa kalusugan at kaligtasan mo. Doon tayo susunod. Solution number 6. Bantayan ang mga babalang senyales. May isang alaala ako mula sa mga unang taon ko sa practice na madalas kong naiisip. May nakausap akong lalaki sa kanyang mid-60s na nagpunta para sa regular na check-up. Habang nag-uusap kami, sandali siyang nag-atubili, tapos mahina niyang sinabi, "Dok, napansin ko na parang may konting sakit doon sa baba pagkatapos kong, alam mo na." Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. At higit sa lahat, alam ko kung gaano kalaking tapang ang kinailangan niya para banggitin yon. Tumatak sa akin ang usapang yon dahil pinaalala nito kung gaano kadali para sa mga lalaki, lalo na ang mas matatanda, na balewalain ang mga maliliit na senyales ng katawan. Tinuruan tayo na tiisin ang sakit, ipagwalang bahala ang discomfort, at magpatuloy kahit ano pa ang maramdaman. Pero pagdating sa isang bagay na kasing sensitibo ng sexual na kalusugan mo, ang pananahimik ay may kapalit. Palaging sinusubukang makipag-usap sa'yo ang katawan mo. Ang tanong, nakikinig ka ba? Habang tumatanda tayo, mas nagiging maselan ang mga tissue sa paligid ng ari. Maaring bumagal ang sirkulasyon. Nagbabago ang sensitivity ng nerbiyos.
numipis ang balat, at kahit maliit na iritasyon, kapag pinabayaan, ay maaring mauwi sa mas matinding discomfort o problema. Pero maraming lalaki ang iniisip na hanggat walang dugo o sirang bahagi, hindi ito seryoso. Hindi yan totoo. Gusto kong maging malinaw. Ang sakit, paninikip, pamamanhid, pamamaga, iritasyon, o kahit maliliit na pagbabago sa pagtugon ng katawan mo, lahat ng ito ay mga senyales na dapat mong bigyang pansin. Hindi ito tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng pagiging aware. Ito ang paraan ng katawan mo para sabihin, alagaan mo ako sa ibang paraan. May isang lalaki akong ginamot na ilang dekada nang ginagawa ang parehong routine. Akala niya normal lang ang lumalalang discomfort dahil tumatanda siya. Pero nang masuri namin siya, nakita namin ang minor inflammation at iritasyon sa balat na ilang buwan nang hindi napapansin. Buti na lang at naagapan. Sa ilang pagbabago, paggamit ng banayad na lubricant, pag-adjust ng technique, pagpapahinga, ganap siyang gumaling. Pero pwede itong lumala kung naghintay pa siya. Kaya paano mo maiiwasan ang ganitong sitwasyon? Magsimula ka sa simpleng pag-check sa sarili mo pagkatapos ng bawat session. Ano ang pakiramdam mo? Hindi lang sa isip, kundi sa katawan. May bahagi bang masakit, sobrang sensitibo o kakaibang manhid? May pamumula ba, pamamaga o sakit na hindi naman dati naroon? Huwag mo itong balewalain. Hindi lang ito bahagi ng pagtanda. Mga mensahe ito. Ugaliing suriin ang sarili mo kahit isang beses sa isang linggo. Dahan-dahang tingnan ang balat sa paligid ng iyong ari. Pansinin kung may pagbabago sa kulay, texture o sensitivity. May paninikip ba? Panunuyo? At higit sa lahat, magtiwala sa pakiramdam mo. Kung may kakaiba, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Sabihin mo sa doktor mo. Ang isang pag-uusap na iyon ay maaring makapagligtas sa'yo mula sa buwan o taon ng discomfort. At pag-usapan din natin sandali ang prostate mo. Kung lampas 60 ka na, mas mahalaga itong bantayan. Ang madalas na pag-ihi, mahinang daloy, discomfort sa pelvic area, o sakit habang o pagkatapos ng orgasm, maaring senyales ito ng enlarged prostate o iba pang kondisyon. Huwag mong hintayin na lumala. Ang regular na check-up, lalo na sa isang urologist na nakakaintindi sa pangangailangan ng mga matatandang lalaki, ay isa sa pinakamabisang paraan para maprotektahan ang kalusugan mo. Napansin ko na kapag sinimula ng mga lalaki na ituring ang masturbasyon hindi bilang lihim na gawain, kundi bilang bahagi ng kanilang overall wellness, nagbabago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa pag-iwas sa hiya. Nagiging paraan ito ng paggalang sa katawan na patuloy pa ring sumusuporta sa kanila araw-araw. At kapag nilapitan mo ang katawan mo ng may ganitong pag-aalaga at curiosity, ang gantimpala ay hindi lang pisikal na sensasyon. Umaabot ito sa confidence mo, sa dignidad mo, sa kapayapaan ng isip mo. Kaya makinig ka sa katawan mo. Magtiwala ka sa mga senyales nito. At tandaan, ang paghingi ng tulong o pag-adjust ng routine ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay pagpili ng karunungan kaysa sa pagkapagod. Ito ay pagpili ng pangmatagalang kalusugan kaysa sa nakasanayan. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga pagkakamaling dapat iwasan at ang mga solusyon na maaring magbago ng relasyon mo sa katawan mo, may isa na lang akong gustong sabihin. Isang bagay na sinasabi ko sa bawat lalaking pumapasok sa opisina ko, lalo na sa mga nagsisimula ng magduda sa sarili nila. At maaring ito na ang pinakamahalagang katotohanan. Pag-usapan natin ito sa pagtatapos. Hindi ka sira. Ikaw ay nagbabago. Kung may isang mensahe akong nais mong dalhin, ito iyon. Hindi ka binibigo ng katawan mo. Humihingi lang ito ng ibang paraan. Ang mga lumang nakasanayan ay maaring hindi na gumagana. Hindi dahil wala ka na sa iyong prime, kundi dahil nasa panibagong yugto ka na ng buhay. At ang yugtong iyon ay karapat-dapat sa parehong pag-aalaga, intensyon, at dignidad tulad ng iba pa. Napag-usapan natin ang kahalagahan ng pagbagal, ng pagiging banayad, ng pagbitaw sa pressure, pisikal man o emosyonal. Napag-usapan din natin kung gaano kahalaga ang manatiling konektado, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. At nakita natin kung gaano kahalaga ang pakikinig,
Ang tunay na pakikinig sa mga banayad na senyales ng katawan bago pa ito mauwi sa discomfort o pagkakahiwalay. Sa loob ng maraming taon, nakatrabaho ko ang libu-libong lalaki. At masasabi ko ng buong katiyakan, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para muling kumonekta, para muling makaramdam, para muling mag-enjoy, para igalang ang yugto ng buhay na ito, hindi bilang paghina, kundi bilang pagbabago. Isang pagbabago na humihingi ng mas banayad na kamay, mas bukas na puso, at mas malalim na uri ng lakas. Ang lakas na manatiling present, maging mausisa at maging mabait sa sarili. Kaya sa susunod na, abutin mo ang sarili mo, huwag mo itong gawin dahil sa nakasanayan. Gawin mo ito dahil sa paggalang. Dahil nandito ka pa rin, may taba rin, at karapat dapat ka pa ring makaramdam ng sarap sa sarili mong katawan.